Alright, morning. Good morning sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, no? Hold on, hanap tayo ng music. Okay. So, maka-copyright tayo, no? Mga kapatid. Let's try. Morning, magandang umaga po sa inyo lahat. Maulang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran, mga kapatid ko sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At maulan po, no? Grabe yung ulan. Talagang walang humpay. Dito sa Luzon, araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Yung aking anak dyan sa Quezon City, mag-ingat ka anak. Maulan, stay safe. Sa mga kapatiran natin dito sa San Mateo Rizal, mag-ingat po kayo sa mga kapatiran natin sa Montalban, sa Quezon City, sa Pasig, Marikina, kung saan man po kayo naroroon mga kapatid, mag-ingat po kayo sa inyo pong palagi po tayong mag-ingat dahil nga hindi nga natin alam talaga kung saan at ang lawak nitong baha. Mahirap talaga ang panahon ngayon. Binabati ko rin po mga kapatid yung ating mga kapatiran dyan sa Pampanga, sa BOC, sa pangunguna ni Brother Romel Valencia at saka ni Brother Ernie at kay Brother Dom dyan sa Norte, sa mga kapatiran dyan sa Old Scripture, maging po sa ating mga kaibigang mga pastor dyan sa Ambassadors, dyan sa Bulacan. Ingat po kayo mga kapatid. Hindi na natin talaga masasabi yung panahon ngayon dahil nga ang lawak ng sakop ng ulan. Hindi natin alam kung saan ang saan ang salo. Pero I'm very much certain mga kapatid na ingatan naman tayo ng Panginoon. Binabati ko rin po yung ating mga kapatiran dyan sa Visayas, dyan po sa Negros, sa Cebu, sa ating mga kaibigan dyan sa Leyte. Hello, Sister Daha, at saka yung mga kids dyan, si Jangyong at saka si Jumong. At ating mga kapatiran sa ibang bansa, Sister Angie sa Saudi Arabia,
si Sister Lolita dyan sa Scotland, at maging sa mga kaibigan natin dyan sa Netherlands, sa Norway, Singapore, sa Hong Kong, sa Israel. Magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat. Okay, so I just dropped by and nag-live po ako kasi kailangan po nating mag-minister sa kabila ng lahat ng pagiging busy natin sa trabaho. Kailangan po natin ng ministry. Kailangan natin maglingkod sa Panginoon, mag-serve through online kasi ito naman ngayon ang platform na ginagamit ng Panginoon para makapag-minister po tayo. Okay? So, siguro magsisimula tayo sa ating panalangin muna. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Papasalamat po kami sa kabila po ng mga nangyayari, Panginoon, baha o anumang mga dilubyo, Panginoon, na dumadating sa mundo, na natili pa rin ang iyong pag-iingat sa amin. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng kalayaan na mag-aral sa iyong mga salita. Salamat po sa katotohanang inihayag niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng bagay na iyo pong pinrovide mula sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Kristo, amen at amen. Right, so again, ang ating pong topic, mga kapatid, ay ang reason po ako ay nagla-live kasi po supplemental po ito sa mga believers na nasa abroad at sa mga believers na nasa kanilang trabaho, mga believers, mga kapatid, na patuloy na nag-aaral, na lumalago sa salita po ng Diyos. That's the reason why na tayo po ay patuloy na nagmi-minister online. So, ang kagandahan po sa ganitong platform ay kahit sino pwede makapag-aral. So, we have to maximize that. We have to utilize the use of technology para po sa ministry. Okay, so ang aking pong topic ngayong umaga ay very controversial po ito. Marahil marami po dito magre-react, perhaps ma-offend, or masasaktan ng kanila pong damdamin sapagkat matagal na nilang pinanghahawakan ng mga doktrina. So, may mga ganong reaction marahil, mga kapatid. Pero mas pipiliin ko po na ituro ang katotohanan kaysa sa masaktan kayo. Well, ang katotohanan naman talaga masakit. Talagang ang truth naman talaga, mga kapatid, ay masakit talaga siya. Pero kung kailangan mo ang truth, tatanggapin mo yung alam mo yung pain tolerance, no, mga kapatid, kaysa sa mananatili ka sa kasinungalingan. So, I've been studying this topic over the years, and as a little background po, no, ng aking pong buhay, konti lang, no, ng aking pagiging Kristiyano. I was raised in a Baptist church sa Negros. Dalaga pa lang yung aking nanay ay Baptist na po sila. Mula sa aking lola, sa aking mga tiyahin, sa aking nanay. So hanggang sa kinalakihan namin ng rapture. Kasi nga, patuloy ngang tinuturo sa Sunday school ng mga bata, Sunday school, mga kapatid, ng adults. So, siyempre, kung ano yung tinuturo sa'yo, yun ang talagang paniniwalaan mo. So, sa pagiging bata, marami akong tanong sa buhay. Itong rapture, kasi ang dami noon pa lang, bata pa lang ako, marami ng mga nagsasabing, ayan na, ito na yung rapture, ito na yung end. Siguro, una ko narinig yan when I was 7 years old. 45 na po ako ngayon. Ang dami kong mga ganyan, no? Ang dami kong mga narinig noon, bata pa lang ako. So, bilang paghahanap ng katotohanan, I landed into a Bible seminary
in 1999. Sa kadahilan ng gusto kong mag-aral talaga, gusto kong malaman ang sagot sa mga tanong ko na hindi nasasagot ng mga pastor ko. So, nag-aral ako sa Bible School. Talagang nagsunog ng kilay doon. Pero, unfortunately, hindi ko nakita yung sagot. Kahit nagtapos na ako ng pag-aaral doon sa Cebu, hindi ko nakikita yung sagot kasi redundant lang yung inaaral nila. So, matotal, nakita ko yung study na galing sa libro. Galing sa mga libro. So, kumbaga, ang kanilang posisyon, ang kanilang doktrina, nakabatay doon sa anong author na kanilang sinusunod. In that case, at that time, ginagamit namin yung Wilmington. Aklat ni Wilmington. Ganyang kakapal yun, no? Ganyan kakapal. Sobrang kapal nun ng aklat na yon na ginagamit, mga kapatid, ginagamit sa amin sa Bible School bilang isang curriculum. So, Wilmington. Pero, bilang estudyante, I had to comply sa requirements bilang estudyante. But in regards to learning, wala akong natutunan doon sa Bible School. Kasi, ang inaaral namin doon yung religion. Inaaral namin doon ang point of view ng religion, ng Baptist. Madaling salita, I have never learned sa Bible through it. Siyempre, dahil nga nasanay ako sa Baptist, so I had to associate myself with Baptist pastors, groups, affiliations, and all that. So, kadahilanan na hinahanap ko pa rin talaga yung kasagutan. Imagine, for how many years, no? Hinahanap ko yung truth na, hinahanap ko yung kasagutan ng mga tanong ko. When I started my pursuit in this truth, 7 years old. As early as 7 years old. So, 45 na ako ngayon, ha, mga kapatid. But I thank God, I'm grateful na sa edad ko na ito, na 45, natagpuan ko yung katotohanan. Well, I have found this truth 5 years ago. I personally made a research, personally studied it, and here is what I found in the King James Bible that I want to share with you, mga kapatid. Ito pong ating rapture versus our departure. Well, to give you a little background ng history, ang rapture kasi, ang doctrine kasi ng rapture, mga kapatid, hindi na ito bago in the 1900s, in the 1800s, rather. Hindi na ito bago 1700s, 1800s. Well, bago mag 1700s, hindi ito pinag-uusapan, hindi ito debatable na topic. Until dumating po yung 1800s na lumabas po yung mga religion, mga kapatid, is yung nung lumabas po yung tinatawag na pre-tribulation rapture, yung pre-trib, or tinatawag na pre-trib rapture. By a man by the name John Darby. Si John Darby po ang nag-imbento po ng pre-trib rapture noong 1830 AD. So, after 1830, marami ng mga attempt, mga kapatid, na gusto nilang i-debunk yung paniniwala ni John Darby na yun. Kaya after 1830, ano ito, tinatawag itong wild doctrine noon, mga kapatid. So, lumabas po yung mga predictions, 1830,
lumabas po yung mga predictions after that. Ito namang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, they reject the idea of the pre-trib. Pero mga ano sila, mga premillennialists, mga amillennialists, itong mga Jehovah's Witness. So they dated the prophecy na marami na actually, marami ng mga nag-date ng rapture na yan since 1830. So dalawang grupo ang nagabang ng rapture, which are the date teasers at saka yung mga date setters. Yung mga date teasers, sila itong mga, yung alam mo yung parang teaser sa pelikula na ini-ignite yung interest ng tao. Na ito na, malapit na, may mga bagyo na, may mga lindol na, may mga sakuna, may mga famine. Sila yung mga date teasers. Yung mga date setters naman, sila itong mga lalagay ng mga date, no, sa rapture. Okay? Specifically, yung mga pag-date setters din, yung mga prophetical clock countdown, yung mga countdown. Isa na dyan, sila William Miller, Charles Russell, Ronald Winland, Harold Camping, etc. Okay? So they have, sila itong mga date teasers. And soon, mga kapatid, itong mga sila Jack Van Impe, sila Hal Lindsey, Tim LaHaye, Pentecostals, Baptists, Grant Jeffries, Christadelphians, etc., etc. So, sila itong mga date teasers at saka mga date setters. Kung titinan mo yung mga aral nila, bumalik, ang kanilang, point of view dito, mga kapatid, is that, ang source nila dito, si Margaret MacDonald. Si Margaret MacDonald ay isa siyang maiden, isa siyang dalaga, mga kapatid, na naginip siya, na sa kanyang panaginip ay bumaba ang Panginoon Kristo, nakakabayo, at sinundo na yung mga believers. So, ganun ang history niyan, a little history. Okay? So, ang kanila pong paniniwala dyan na, okay, may mga signs in the heavens, may mga trahedya na nangyayari, etc., etc. So, nagkaroon po yan ng matinding aral nung 1948 kasi, nung naging recognized ng United Nations ng Israel as a nation. So, from 1948, mula noon, nag-date na sila. So, yun kasi binibilang nila, sinusukat nila yung date. Meron akong kilalang pastor niyan sa Cebu. 1948, binilang niya 2018. 1948, binilang niya ang 2018, kaya nagkaroon siya ng total na 70 years. Okay? At that time, very confident talaga siya na 2018 mag-rapture. Hello, 2026 na po tayo ngayon. So, hindi lang siyang nag-predict niyan. Ang dami, mga kapatid. Ang dami. Okay? So actually, I have 20 to 30 reasons, 20 to 30 ways to debunk itong rapture na paniniwala. But I'll go with the Bible. I go with the scripture. Okay. Dito muna tayo sa rapture. Well, ang salitang rapture, wala naman talaga tayong mababasa sa Bible na ang word rapture, mga kapatid. So, a lot of people are just assuming na, okay, ito na yung mangyayari, ito na yung departure. Sometimes,
doon tayo nadadali sa mga theological terms. Theological terms like rapture, Trinity, baptizo, church. Akala natin, isa lang meaning, isang word, isang meaning. So, magkaiba po yun. Right? Now, this is the common description ng rapture, mga kapatid. Ang rapture talaga, may kinalaman siya sa second coming na promise ng Panginoon sa mga believers ng mga Hudyo. And even sa mga Jewish believers sa time ni Apostle Pablo during his early ministry niya. Now, puntahan muna natin una sa lahat yung promise ng Panginoon sa Kristo na babalik talaga siya. Okay? Meron siya talagang pinangako na babalik siya. Tingnan niyo mga sa Acts chapter 1. We will begin in Acts chapter 1. So this is the rapture, no, na tinuturo ng mostly ng religion. Na-research nyo na lang yan. Halos Baptist, Methodist, Pentecostal, Catholic, born again. Halos lahat yan. Pare-pareha sila ng view sa rapture. The trumpet will sound, the signs will come prior to the rapture, and etc., etc. Now, we will go with the Word of God para yan naman ang purpose bakit tayo nag-aaral. Okay? Nilay down ko lang po sa inyo muna yung history kasi nga para may konting background tayo saan ba galing itong paniniwala ng lahat kasi nga ang paniniwala ng lahat hindi naman talaga galing sa Bible. Kukuha lang silang talata para umakma yung kanilang paniniwala. Okay. Acts 1:9. Acts 1:9. And when he had spoken these things while they beheld, he was taken up, Jesus Christ was taken up, and a cloud received him out of their sight. So this was after ng resurrection of Jesus Christ, bumalik na siya sa langit. Okay? Pero ang malinaw dito mga kapatid na pumunta muna siya sa cloud. Ayan o, verse number 9. And when he had spoken these things while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. So, pag-akyat niya, nasa cloud siya. So, sino yung there na tinutukoy? Itong mga Galileans, itong mga Hudyo, itong mga disciples, mga kapatid. Makikita natin yan sa verse number 10. The Bible says in verse number 10, and while they looked steadfastly toward heaven, so yung heaven, na tinutukoy nila, ito yung cloud na nag-receive sa kanya. Kasi nakikita nila eh. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. May dalawang lalaki na nakastood sa kanila, nakaputi. So, these are angels. Ito po yung sinabi sa kanila in verse number 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Bakit kayo nakatayo at nakatingala doon sa langit? So yung langit na tinutukoy nila dito, mga kapatid, is yung clouds na nag-receive sa kanya in verse number 9. He went up into, the cloud received him out of their sight. He went toward the heavens, sabi niya sa verse number 10. Verse number 11, it says, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven. Itong heaven na ito, hindi po ito yung eternity. Okay? Hindi po ito yung eternity. Definitely, hindi po ito yung far above. Kasi ang nasa far above, hindi yan nakikita ng mga tao. I'll give you example, mga kapatid. Para lang malinaw, no? Kasi mamaya, madali naman kasi talagang pasundin ng Bible ng karamihan ng maraming mga ngaral
na pinapasunod nila yung Bible sa gusto nila, mga kapatid, no? Gusto nila na ang Bible ang mag-a-adjust sa kanilang logic. Hindi eh. Kailangan po nating buksan ang Bible, no? Okay. So dito po, sa side na to, sa Acts 1, ng pag-akyat ni Jesus Christ po doon, sa heaven na ginamit ng King James Bible na word, definitely hindi po ito yung langit na kung saan si Jesus Christ nandun ngayon. Okay? May bibigay po ako sa inyong verse, mga kapatid, para klaro lang, no? Hold on. Yung word, okay. Dito tayo sa hanap ko lang saglit mga kapatid para lang 1 Timothy chapter 6 verse number 16. So ikukumpara natin ang Acts 1 verse 9 and 10 na pag-akyat ng Jesus Christ sa heaven, nakita siya. Kaya nga ang tanong ng dalawang men is that why gazing up into heaven, the same Jesus which is taken up from you into heaven. So itong pag-akyat ng Jesus Christ, nakita siya eh. Nakita siya mga kapatid. So hindi ito yung langit na kung saan si Jesus Christ nakaupo ngayon. Because kung si Jesus Christ nakaupo ngayon sa far above all heavens, beyond the heavens, 1 Timothy 6:16, sabi ng Bible, who only hath immortality, talking to Jesus Christ, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. So, klaro, na si Jesus Christ ay nakadwell ngayon sa light, which is glory, no? Nasa glory si Jesus Christ ngayon. So, walang makakita sa kanya, sabi niya, no man can approach, no man hath seen. Hindi nakakita, hindi nila nakikita si Jesus Christ. Pero in this case, sa Acts 1, verse 9, 10 to 11, nakita nila si Jesus Christ na umakyat doon sa heaven. Not in the light, not in the glory, not in the far above, but in the heavens, sa clouds. Balikan natin ang Acts 1, verse number 11. Which also said, ye men of Galilee. Okay, Acts 1:11, buksan po natin. Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner. So, pag sinabing like manner, parehas, no, ng kanyang pag-akyat, ay ganun din ng kanyang pagbaba. So, I don't see any confusion in that. I don't see any conflict in that. Kasi kung ano yung pag-akyat niya, nakita siya, is the same Jesus na bababa. At ang audience ay Israel, ay mga Hudyo, mga Galileans. Kasi sila yung pinangakuan na babalikan talaga sila. Mga kapatid. So the same na pag-akyat, the same na pagbaba. Right? In verse number 11, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. So klaro, mga kapatid, na yung kanilang pag-akyat, ang pag-akyat ni Jesus Christ is the same manner ng kanya pong pagbaba sa clouds. So normal ba yon sa Israel
Meron ba silang signs na inaabangan? Meron ba silang signs na inaantay ng pagbabalik ng Panginoon? Puntahan natin ang Matthew chapter 24. Matthew 24, verse number 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? First question. What shall be the sign of thy coming? Second question. And when is the end of the world? Third question. Okay, dito muna tayo sa what shall be the sign of thy coming? Okay? Kailangan mo unawaan ang Matthew 24 by these three questions. Ang nangyayari kasi, sa mga prophetic teaching ngayon, pinag-isa nila ang when shall these things be, what shall be the sign of the coming, and end of the world. Kaya pinag-rarambol nila, mga kapatid, kaya tuloy, nag-end sila sa salitang rapture. So ito yung kanilang pinaka-starting point. Pag rapture, pag nagpakita na si Jesus Christ sa clouds, pag tumunog na yung trompeta, the last trump, matik na sa isip nila kaagad, end of the world na. Hindi pa yan ang tinutukoy. Shh! Hindi pa yan, sorry mga kapatid, hindi pa yan yung tinutukoy ng Biblia, no? Mga kapatid, na makikita natin yung question kasi nila is what shall be the sign of thy coming? So this is the point na bigyan natin ng kumbaga dito mo tayo, mag-stop muna tayo saglit dito sa part na to. So remember, there are three questions there in Matthew 24. What shall be, when shall these things be? That is the rebuilding of the temple. What shall be the sign of thy coming? That is the promise of Jesus Christ na babalikan sila kasi nga pinangakuan sila na pag-akit niya, babalikan sila. So sa parehong manner. And end of the world. Yung end of the world, mga kapatid, yung end ng era ng mga Hudyo. Definitely, hindi pa po ito nangyari. Na hindi nag-end na yung world ng Israel. Kasi nga, ngayon, walang Israel, walang Hudyo ngayon, walang Gentiles ngayon sa harapan ng Diyos, lahat pantay-pantay. Pag umakyat na ito, pag nag-depart ng body of Christ, mga kapatid, doon na babalik yung kanyang program ulit sa mga Hudyo. So definitely hindi pa nag-end ang world. So we're not talking about the end of the entire cosmos. Kung sinabing cosmos, the entire earth, hindi yung tinutukoy na end of the world. World yan ng Israel, yung kanilang system, kanilang nation, the end of the nation. Okay? So dito muna tayo mag-dwell sa pangalawa, when sign of thy coming. Kasi nga pinangakuan sila nababalik. So puntahan natin mga kapatid in 29, Matthew 24:29, abante tayo konti, dito natin masasagot yung pong sign of thy coming. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened. So naghahanap sila ng sign, di ba, mga kapatid? So the sun be darkened, and the moon shall not give her light. So hindi na magliliwanag ang buwan. And the stars shall fall down from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. So may powers doon sa heaven na masishake before bababa si Jesus Christ. I-hold nyo muna ang Matthew 24 verse number 29 kasi dito nagtatalo-talo yung mga simbahan. Pre-trib ako, post-trib ako, mid-trib ako, premillennialist ako, amillennialist ako. Dito sila nagtalo-talo. Tapos doon sila para silang, parang mani, alam mo yung, parang mani na nasa isang kawali. Nung hinahalukay yung mani, mga kapatid, ano bang tawag sa Tagalog? Niluluto yung mani, nag-iikot-ikot yung mani, mga kapatid, pero nandun sila sa isang kawali. Parang ganun ang mga prophetic ngayon Mid-trib, post-trib, amillennial, premillennial, etc., etc. Pero nandun sila sa isang kawali, at ang kawali na ito ay Matthew 24. Parehas silang lahat mali. Parehas silang mali lahat. Nagtalo-talo sila, nagkararambol sila, nagkakagulo sila, pero pare-pare silang mali. Kasi ang Matthew 24 is not the promise for the body of Christ. It's the promise, mga kapatid, for Israel. Malinaw naman ang audience, mga Hudyo Di ba? So doon sila, kasi walang right dividing, walang right division.
Kaya samot-sari yung kanilang view. Pero nandun silang lahat sa isang kawali. Ang kawali ay Matthew 24, pinag-ararambol-rambol nila yan. Okay. Pero stick tayo sa Bible for a better understanding of things. Verse 29, immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall down from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. So yung rapture ng Israel is after the tribulation. Yan ang malinaw. Kasi may word na after eh. Okay, huwag mo nyo muna problemahin na, ay kasama pala tayo, dadaan pala ang church dadaan pala ang body of Christ sa tribulation. Huwag mong isipin yan kasi hindi nga tayo kasali dyan. Hindi tayo dadaan dyan. Pakita ko sa inyo mamaya yung ating timeline. Okay? So, dwell muna tayo saglit, mga kapatid, sa 29. Notice the words, and the powers of the heavens shall be shaken. So, needless to say, may mga powers naman talaga sa heavens. Revelation 12. Puntahan natin sa Revelation 12. Revelation chapter 12. Para klaro, mga kapatid, no? Kasi ang nangyayari, ginagawa ng iba, pulot-pulot ng isang verse, apply, isang verse, apply, isang verse, apply. Hindi mo muna babasahin yung context, hindi mo na babasahin ang malawak na understanding with it. Kaya nagkakagulo. Siguro centuries old na itong aral ng prophecy. Walang nakatumbok talaga halos dito, mga kapatid. Hanggang ngayon, may mga nagde-date setting pa rin. Okay, go with me in Revelation 12. And in verse number, pagtiyagaan niyo po ako. Pagtiyagaan niyo ako, mga kapatid. Sa Revelation 12, puntahan natin ang Revelation chapter 12. In verse number 4. Revelation 12:4. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Verse number 5. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God to his throne. Verse number 6. And the woman, that's Israel, fled into the wilderness where she had place prepared of God, that they should feed her there 1,203 score. And that is 1,260 days. That's a total of 3.5 years. 1,200 1,203 score. 1,000 tapos 203 score is 60 kasi ang per score kasi is 20. So 1,260 days. That's in total of 3.5 years. So klaro-klaro according to the Bible na ang rapture ng Israel, rapture na itinuturo ngayon ng maraming churches, ay yan yung totoong mid-trib. Sa gitna ng tribulation period, saka sila mararapture. Kasi itong verse number 6, itong woman na tinutukoy, ito yung Israel, mga kapatid. Verse number 7. Okay? After 1,260 days, 3.5 years, magkakaroon ng war. In verse number 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. Now remember, Michael fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. So nagkakaroon ng laban. Kaya pala, binanggit doon sa Matthew 27 verse number 30, mga kapatid, sa verse number 29, Matthew 24:29, kaya pala magkaroon na ang powers of the heavens ma-shaken. Kasi sino ba yung powers of the heaven ngayon? Sino bang namumuno sa kanila ngayon? Di ba si Satan? Siya yung prince of the power of the air. Nandun sila ngayon sa galactic, mga kapatid. Nandun sila ngayon sa air.
kailangan muna nilang i-kick out doon. Before bumaba si Jesus Christ for Israel, magkaroon muna ng laban after na 3.5 years. Kasi i-kick out muna doon yung mga powers of the heavens. Kaya nga magkaroon ng shake eh. Masishake yan eh. Puntahan natin ang Revelation 12. Balikan natin. Verse number 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Hanggang wala na silang matatagpuan. Totally wipe out. Totally, para siyang nilinis yung langit muna. Kasi siyempre, bababa si Jesus Christ. Kailangan muna, mauna muna si Michael, at saka yung kanyang mga angels, para i-wipe out yung mga nandyan sa heavens. Verse number 9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Di ba? Klarong-klaro yan. Boom! Kailangan muna, before bumaba si Jesus Christ, mauuna muna si Michael, kasi merong laban na mangyayari, lilinisin muna yung mga nasa heavens, yung mga powers na nandun, principalities na nandun, lilinisin muna, i-kick out muna sila, totally malinis, para pagbaba ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light. Kasi may matinding laban eh. So pag ito yung nakita ng mga Hudyo na, ito na yung mga signs. So matik na yon, aabangan na nila yung rapture. Malinaw? si Michael, walang kinalaman yan sa body of Christ, mga kapatid. Si Michael, walang ministry sa body of Christ. Ang ministry ni Michael the Archangel ay Israel. Kaya makikita mo, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Okay? So, ang tanong ngayon, bakit ito nasa Thessalonians, Brother Arnel? Kasi ito yung Acts Epistle ni Apostle Pablo. Yung Acts Epistle ni Apostle Pablo, Galatians, Romans, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Romans, mga kapatid. Ito yung mga Acts Epistles niya na merong lasang meron pang konting mga Hudyo, kaya nga meron pang baptism, meron pang Lord's Supper, meron pang mga signs, may mga gifts, discernments, prophecies, etc. Kasi ito yung prophecy in part, ito yung part na hindi pa malinaw kay Apostle Pablo yung buong kabuuan ng understanding ng programa ng Diyos sa body of Christ. Okay? So, until 100 AD, nung 100 AD, mga kapatid, nag-cease na yung power, nag-stop na yung power ng healing, yun, until 100 AD and then onwards. Okay? So, tingnan natin, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 15. For this we say unto you by the word of the Lord. Sabi ni Paul na, ito yung sinasabi ko sa inyo sa pamamagitan ng word of the Lord. Ano yung word of the Lord? Na tinutukoy yung mga kapatid. Sabi ng Bible, that we which are alive or remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Naalala niyo yung word of the Lord na sinabi niya doon, mga kapatid, sa Matthew 24 na mangyayari? Si Jesus Christ mismo, kaya nga sa King James Bible natin, red letters yun eh. Yung binasa natin kanina, Matthew 24, red letters yun. Kasi yun yung word of the Lord. Kaya pinaalala ni Apostle Pablo sa kanila, yung word of the Lord, yung sinabi ng Panginoon, that we which are alive or remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse number 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Okay? So, di ba, ito yung Matthew 24 kanina, verse 29, mga kapatid, na meron mo ng mag-aaway. Si Michael, si Michael, hindi yan magsusundo sa atin. Hindi na natin kailangang sunduin ni Michael, mga kapatid, kasi to be honest, mas mataas pa ang posisyon natin sa body of Christ kaysa kay Michael. Okay?
Mas mataas ang posisyon natin kaysa kay Michael, the archangel. Pakita ko sa inyo, ha? Ephesians chapter 4. Ephesians 1. Wala tayong logic na ginamit dyan. Bible lang talaga yan. Ayun, no? Tayong mga body of Christ, nasa body of Christ, hindi natin kailangan si Michael the Archangel to defend us because we are already conqueror. Natalo na natin itong mga principalities and powers sa pamamagitan ni Kristo. Ephesians chapter 1 verse number 20, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Okay? Verse 19, makikita natin, and what is the exceeding riches, exceeding greatness of his power to usward, member ng body of Christ, who believe, na naniwala, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality. Sino itong principality na tinutukoy? Sino yung prince? Michael. Si Michael, the archangel. Far above all principality and power and might, dominion, every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Ang body of Christ ang nagkaroon ng fullness. Nasa ilalim po yung mga principalities nito. Kaya hindi natin kailangan ng sundo pag akyat natin sa langit. So, kailangan nila ng trump, kailangan nila ng voice, kailangan nila ng signs. Yan ang malinaw, yan ang klaro, mga kapatid. Hindi po yung hula-hula na mga signs, mga lindol. Pero yung nangyayari ngayon, ang world event, yung current events, ang naging hudyat ng katapusan ng mundo, ng pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi yan eh. Wala namang binanggit sa Bible yung mga current events ngayon eh. Definitely, media yan eh. Dinadaya tayo ng media. Dinadaya tayo ng, siyempre, alam mo na natin, ang mga media, mga kapatid, business yan eh. Kaya tuloy, during the 1900s, kung maalala mo, sa time ng mga nilat, ng mga prominent na mga kilalang mga prophecy, no wonder gumawa sila ng mga libro. Kasi ang prophecy, mga kapatid, is a business. Prophecy ngayon, ng mga gumagamit ng prophecy, alam natin yan. Nag-produce sila ng mga libro, nag-produce sila ng movie, nag-produce sila, mga kapatid, na maraming mga, kasi that's business eh. Di ba? Gamit ang media. So, kaya, remember, mga kapatid, nung nagkaroon ng scarcity ng mga tao during the 1900s, hindi ko na babanggitin yung pangalan pero nung nagsulat siya ng libro, grabe, millions ang na-sold out. Millions ang na-sold out sa kanyang libro about prophecy. Kumita, dumami yung pera. Tapos nagkaroon pa sila ng movie. So, they earned millions. Perhaps dollars. Dahil sa libro na yan. Kumalat yan, nag-publish, kumalat sa buong mundo. Daming bumili. Siyempre, ikaw ba naman eh? Ikaw ba naman na meron kang scarcity na mag-i-end na yung mundo? Maghahanap ka talaga ng resources para malaman mo yung information. Bibili ka ng libro, grabe yung sold out nun. 1900s. Ngayon, ang dami mga naglabasan over the internet. Walang nakakabulsay dito. Walang nakaka-debunk, walang nakakapag-aral talaga dito. Hindi ko sinasabing ako lang nakadiscover nito, mga kapatid. Nasa Bible na kasi yan. Hindi lang natin inaaral. Yan ang problema. Di ba? Hindi natin inaaral. Hindi natin binibigyan ng panahon ng salita ng Diyos. Okay. Sila, meeting in the clouds,
Tayo naman sa body of Christ. Saan natin imi-meet ang Panginoon? Now, go with me in Colossians. Now, remember, nandun na tayo sa far above, spiritually. Gusto ko munang i-lay down sa atin. Of course, physically, nandito pa tayo. Obvious naman eh. Nandito pa tayo sa flesh na ito. Ang inaantay na lang natin is the redemption of our body, mga kapatid. Puntahan muna natin ang Romans 8:23. Kasi itong katawan natin, hindi naman ito ang na-redeem. Romans 8:23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Ephesians 4:20. Ephesians chapter 4, verse number 20. Okay. 30 rather. Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So meron tayong inaantay na day of redemption na magde-depart na tayo sa katawan na ito, mga kapatid. Colossians 3, verse number 4. So, contrary ito sa rapture. Kasi ang rapture, may signs eh. May battle muna sa heavenlies. Tapos magpakita ang signs sa clouds, anywhere. Sa atin, Colossians 3 verse number 3, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Pag nag-appear ang Panginoong Jesucristo, mag-a-appear tayo kaagad in glory. Hindi na sa clouds. Walang angels na magsusundo. Matic, pag kinuha na tayo ng Panginoon, ang departure natin, automatically mga kapatid, ay glory na kaagad. Nasaan yung glory? Colossians 1:13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So yung glory na ito yung kingdom ni Jesus Christ na nasa heavenly. 1 Timothy 6 verse number 16. Saan nakatira ngayon si Jesus Christ? 1 Timothy 6:16. Siguro mag-start muna tayo sa 14. 1 Timothy 6:14. That thou keep His commandments without spot, unrebukable, until, okay, the appearing of our Lord Jesus Christ. Pag nagpahayag na si Jesus Christ sa atin, pag nagpakita na siya sa body of Christ as head, boom, magde-depart na yung body. Glory na kaagad ang pupuntahan natin. Of course, may iwanan nitong body na ito. Mas mabilis pa to sa rapture eh, kasi ang rapture, ang tagal pa. Sila, dadaan pa nga sila ng unang 3.5 eh. At of course, hindi na tayo dadaan doon. Mauuna muna itong ating time. Mas mabilis pa ito sa rapture. Pag nag-appear na si Jesus Christ in glory, matik na yon, para tayong sinundo, tara, uwi na kayo. Parang ako ba, sa mga anak ko, alam ko na papauwi na yung mga anak ko, nag-message na, di, pauwi na ako, nasa gate na ako. Mag-aabang na ako sa gate. Tara na, pasok na kayo sa bahay. Ganon siya. Right? Puntahan natin ang Philippians. Verse lang to, hindi tayo gumagamit ng logic. Verse lang. Maunawaan mo ang Bible. 21. Philippians 4:20. For our conversation is in heaven, from whence, ang ating daw pong conversation,
pinag-uusapan yung words, is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Inaabangan natin ang ating tagapagligtas. So, but when the time comes na mag-appear na si Jesus Christ, alam natin na siya yung ating tagapagligtas kasi nandun yung glory niya. Unlike sa Israel, alam nila pag nagpakita si Jesus Christ after ng sign, siya yung King of Kings. Meron siyang dalang, may title sa kanya dito, King of Kings and Lord of Lords. Sa atin, alam natin si Jesus Christ. Ang ganda nga ng kantang ng Face to Face. Face to Face na sinulat ni Fanny Crosby. Ang ganda nun. Na makita niya si Jesus Christ mukha sa mukha. Pag nagpakita si Jesus Christ, sabi ng verse 21, who shall change our vile body, babaguhin niya yung ating maruming katawan, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able to subdue all things unto himself. So anong kaibahan ng katawan ng Israel after nila ma-rapture at saka sa millennium? Celestial body sila. Celestial body. Tayo, glorious body. Katulad ng katawan ni Kristo. Glorious. Kasi nasa glory eh. Di ba? Sila, sa clouds lang. Sa atin, sa glory. Klaro? Saan tayo pupunta? Doon sa kingdom ni Jesus Christ sa heavenlies. Far above. Ang tawag dyan is heavenly places. May kingdom, may places, pero body of Christ lang nandun. Meron din naman mga principalities and powers na in the heavenly places. Okay? Hanapin ko lang mga kapatid ha. Pero siyempre ang body of Christ ay ang body of Christ mas mataas, mga kapatid. Ephesians 3:10, the Bible said, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Okay, so meron pong mga principalities doon, pero good angels yan, mga good angels. Pero yung body of Christ, yun yung nasa posisyon. Okay, mayroong principalities and powers. Pero yung body of Christ ay nandun sa posisyon ng far above all principalities. So high ranking. Ayun yung mga high ranking officials. Okay? Kasi kingdom eh. Kingdom ang heavenly places eh. Mga kapatid. Okay? So, anong meron doon? Kingdom. Anong meron doon? Family. Mga family. Pamilya. Mga family na saved. Okay? Mga ligtas na family. In whom the heaven and the earth and the family in heaven and earth is named. Diba? Binanggit sa Ephesians 5 na doon sa langit, mga kapatid, binanggit yung mga pangalan. Ephesians 3:15. Ephesians 3:15. Nakikita natin. Of whom the whole family in heaven and earth is named. So, kung ano yung pangalan mo dito sa lupa, same din ang pangalan natin doon sa heavenlies. Pero wala na tayong, hindi na tayo vile body, hindi na corruptible body, kundi glorious body sa heavenly places.
Walang signs, walang angel na magsusundo, na si Michael the Archangel. Automatically, when Christ appears, pag nagpakita ng Panginoon, matik yan, mas mabilis pa nga ata yan sa twinkling of an eye. Pag dilat ng mata mo, nasa heavenly places ka na. Hindi katulad sa Hudyo, pag dilat ng mata nila, twinkling of an eye, nasa clouds pa rin sila. Diba? Nasa clouds pa rin. Pag dilat ng mata nila, nasa clouds sila. Twinkling of an eye. Tayo, pag dilat ng mata natin, heavenly places, glorious body. Kasama natin si Christ. Kasama natin ng mga families natin na na-save. Hopefully, save yung ating mga mahal sa buhay. Lahat. Malinaw. Bible yan. Hindi yan libro ng mga prophetic authors, ng mga sikat. No? Problema ngayon kasi, hindi ko paniniwalaan niya sa Brother Arnel. Hindi naman sikat yan. Hindi naman author yan. Ayan ang problema ngayon ng mga prophetic Kaya, maraming mga pastor dyan sa Cebu, sa Negros. Ayaw nila akong paniwalaan kasi nga, ayaw nilang, hindi sa, okay lang yun, ayaw nila akong paniwalaan, basta paniwalaan nila yung Bible. Kasi daw, ang sabi nila sa akin, mas paniniwalaan daw nila yung mga matagal na sa ministry at maraming naisulat na libro. Si Brother Arnel, wala pang naisulat na libro. Sabi ko, okay. Okay. Nagre-rely pala sila sa wisdom ng tao. Sumusunod pala sila sa tao kaysa sa salita ng Diyos. Hindi ko kailangang maging author ng mga maraming libro para masasabing tama ang Biblia, no? Binasa lang natin yung Bible. Binasa lang natin yung Scripture. Pinaniwalaan lang natin. Ganun na kasimple. Hindi mo kailangan maging biyasa. Hindi mo kailangan maging expert para maunawaan mo yung Biblia. Ang kailangan mo lang, mga kapatid, is to study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So I hope, mga kapatid, meron tayong natutunan ngayong umaga sa salita ng Diyos. Minaximize lang natin yung oras kasi maulan, but thank the Lord sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa inyong manonood at sa mga manonood. Ingat po kayo palagi, mga kapatid. God bless. God bless po sa inyo.